Are you excited? Ayan. So, ang bawat isa ay binigyan ng kagalakan ng Panginoon to be ah, ah, alam niyo 'yon, kaninang umaga, meron po akong natanggap na balita, no? At isa sa mga pioneering members ng ating pong church ay kinuha na ng Panginoon, and ah, ang dami pong bumalik ng mga alaala during that time, no? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon because He is faithful, no? Sila yung mga tao na ginamit ng Panginoon to pray with me, no, during that time. At ito ay bunga ng sama-samang pananalangin ng mga naunang members ng church na ito. And nagpapasalamat tayo sa buhay po nila. And naniniwala po ako na one day in the morning makikita po natin sila, no? And some of you nakilala nyo siya. Mamaya sasabihin ko kung sino siya. But we would like to thank God for their life, no? Every single life na nabuborn again ay naniniwala po tayo, as the Bible says, that there is a celebration in heaven, even into the point of death, no? May celebration na to the point of salvation. Kapag naligtas ang isang tao, tumanggap sa Panginoon, nagse-celebrate ang langit. And the other celebration ay yung kapag siya ay humarap na sa Panginoon. Amen po ba? That is the second celebration, yung pagkuha ng Panginoon sa buhay na ipinahiram niya sa atin. At yung pangatlo ay yung kapag talagang forever na natin siyang makakasama. Are you excited with that? No. Of course, medyo malungkot. Some of us here nagluluksa sa ating po mga kaibigan, no? At ako rin man ay nalungkot dahil sa mga balitang ito. But of course, hindi yan matatawaran yung kagalakan na ibinigay po sa atin ng Panginoon, na minsan nakasama natin sila sa ating pong mga buhay. But of course, hindi tayo titigil sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, because we believe that one day makakasama natin sila. Amen po ba? Are you excited for that? Of course, wag muna ngayon, no, at marami pa tayong mga misyon sa ating pong particularly sa ating mga family, no, particularly sa ating mga ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. In connection with that, would like to challenge you, no, through the message that God has prepared for everyone. But by the way, bago dyan, hingin natin ang gabay ng Panginoon. Lord, salamat po sa mensahe mo for today. You have prepared us, Father God, for the message. At naniniwala po kami, Panginoon, na ito po ay magiging kalakasan ng bawat isa. Lord, salamat po sa buhay ng aming pong pamilya. Salamat sa buhay ng aming pong mga kaibigan. Salamat sa buhay ng aming pong mga anak, asawa, Father God, sa aming pong mga kaibigan, Lord, na minsan ay nakasama namin. Salamat po sa kanila. Sa aming pong mga magulang, salamat po sa kanila pong mga buhay. Though yung mga dito, Panginoon, wala na pong mga magulang. But Lord, salamat pa rin, Panginoon, dahil minsan po nagkaroon kami ng magulang. At salamat, Panginoon, dahil mayroon kami mga magulang ngayon. Kasama namin sila, Panginoon. At nabuhay pa sila, Father God. Salamat sa kanila pong mga buhay. Salamat sa mga kaibigan namin, Father God, na kung saan patuloy nyo pong patuloy na nagiging inspirasyon po, Panginoon, ng maraming mga tao. Lord, salamat po sa napakaraming mga taong ipinapakilala nyo po sa amin. At this very moment of time, Panginoon, kami po ay makikinig. Kami po, Panginoon, ay sasalo, Panginoon, ng inyong pong mga pagpapalang spiritual sa pamamagitan ng inyong mga salita. We pray, Father God, to continually, Lord, to humble us. Help us to be teachable, Father God. Yung mga sisidlan namin, Panginoon, linisin niyo po ito. Empty us, Father God, nang sa ganon ang inyo pong mga salita ay amin pong matanggap at patuloy, Panginoon, na maging kagalakan, kalakasan, kapangyarihan, Father God, for us to continue this life, Father God, na meron po kami ngayon ay galing sa iyo, Father God. And
the moment, Panginoon, na kami po ay nakakatanggap, nakakapakinig, Lord, ng inyong mga salita, kami po ay lumalakas. Lord, salamat po for today, for this very moment of time. Minsan pa, palalakasin niyo, Panginoon, ang bawat isa sa pamamagitan ng inyong mga salita. Father God, ikaw ang may taas. Continue to humble thy servant, Panginoon, at patuloy na ikaw ang makita sa aming pong kalagitnaan sa oras na ito. Father God, salamat po, Banal na Espiritu, magministeryo ka sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan mo, aming Jesus. Amen and amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Okay, so in connection with that, meron tayong tinatawag na purpose, no? Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang purpose. And you cannot compare your purpose to your neighbors. Ang bawat isa ay tinawag ayon po sa ating pong mga pangalan. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Yung purpose mo why you are here, that purpose, yung purpose na yan ay sa'yo lang. No? Yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, ikaw lang yan. Doon may counting, sa tingin ng tao, may parehas naman kayo pastor, parehas kayong tinawag, parehas kayo ng ginagawa, nagpipreach, pero alam ko po, walang pare-parehas. May kanya-kanya tayong pagkatawag. At darating yung time, may kanya-kanya tayong oras na kung saan tatawagin na tayo ng Panginoon. In connection with that, kanina sabi ko nga, yung purpose noon, magkakasama kami during that time, no? Yun yung purpose to start a ministry, to pray together, pero may mga hangganan. Amen po ba? May mga hangganan. And for today, we're going to talk about purpose. And this purpose is the purpose of God. No, the purpose of God that is made many years ago at sinasabi po natin ngayon, no, na yung purpose na yan ay walang makakapigil. Sabihin nyo nga, unstoppable purpose. Hindi yan mapipigilan, no? Yung purpose ng Panginoon for us to be saved, kahit anong gawa ng kaaway, mangyayari yan. Amen po ba? Now, we are going to talk about that particular topic in connection, no? Continuation with our series na ang pinamagatan ay Unstoppable. Okay? And we are going to focus on the book of John, no? The book of John, chapter 8 verses 1 through 11. At ang title po ng ating pong pag-aaralan for today in continuation with our series ay pinamagatang Unstoppable Purpose. Sabihin nga natin, Unstoppable Purpose. Ayan. Sino na dito yung naranasan na gustong-gusto mo nang mag-CR pero may pumipigil sa'yo? Di ba? Naranasan nyo ba yon? Gustong-gusto nyo nang pumunta sa CR pero merong pumipigil sa'yo. Anong pakiramdam? Di ba? Ihing-ihi ka na, pero wala kang makitang CR. Di ba? Di ba? Parang ang sakit sa pakiramdam. Di ba? Masakit. Lahat masakit eh. Di ba? Masakit ang tagiliran, no? Tumatayo yung mga balahibo. Lahat ng klase ng balahibo tumatayo. Di ba? Dahil nga merong pumipigil. Merong gustong lumabas, pero merong pumipigil. Ayan po ba? So, alam niyo yung pakiramdam na yan. Tama ba? Dami na kasing wala pa tayo sa gitna, mayroon ng pumipikit ang mata, kaya kaunting muna tayo. Yan. So, naranasan natin yan. Di ba? At yung bagay na yan, kailangan niyang lumabas. Pag hindi yan lumabas, sabog ka. Ano ba? Magkakaroon ng problema, magkakaroon ng interaction na kung saan magiging problema nating lahat. Tignan niyo po kapag hindi natin naisagawa yung purpose natin in connection with that, nagkakaroon ng problema. Ang pangit ng illustration ko para matawa kayo, malungkot kasi. Ayan. So, unstoppable purpose. Yan. So, basahin natin yung text natin for today. John chapter 8 verses 1 to 11. Balik na tayo sa topic natin. Huwag na kayong tumawa. Yan.
But Jesus went to the Mount Olives. Ang ganda ng kwentong ito. Namnamin natin. In verse 2, ganito yung sabi niya, at dawn, sa madaling araw, sabi niya, He appeared again in the temple courts. No, we're talking about Jesus. Okay? Para si Jesus ito. Sabi niya doon, where all the people gathered around Him, and He sat down to teach them. So si Jesus, galing siya sa isang lugar, pumunta sa isang lugar, at doon ay nagturo siya. Sabi niya doon, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in idolatry. Dito pala makikita mo na merong hindi magandang balak yung mga Pariseo during that time, and dinala nila yung isang babae na naaktuhan na nangangalunya. Adultery, nangangalunya. Sino na ditong naranasan mangalunya? O yan. Wag mo nang sabihin, mamaya natin pag-usapan yan. Ang sabi doon, they made her stand before the group. Sabi doon, said Jesus, sabi the teacher, this woman caught in the act of adultery. Sabi niya, in the law of Moses, so pinag-uusapan nila yung law. Okay? Alam niyo po, during the Old Testament, kapag sinabing batas, walang grace yan. Okay? Ang batas ay batas. So, merong dalawang pangil yan na kailangang ikagat. Diba? During that time, grabe, kapag batas, walang grasya yan. Amen po ba? Okay, titignan natin. Mamaya babalikan natin yung grace na yan because we're going in connection with the topic na purpose, i-connect natin yung grace. Okay, tignan natin ha. Ang sabi doon, in the law of Moses, commanded us to stone such woman. Okay? Now, what do you see? Ano masasabi mo? Sa batas ni Moses, ang babaeng ito kailangang mamatay. Kailangang parusahan. At ang parusa ay pagbato hanggang sa siya ay lagutan ng hininga. Tindi, no? Sino dito yung nangalunya? Alam niyo po, may mga senaryo naranasan ng mga lunya. Ay nako, during the time of Old Testament, kapag nangalunya kayo, papatayin talaga kayo. Amen po ba? Tuloy natin. Sabi doon, okay, now that you know that they were using this question as a trap. Okay, kanina sinabi ko sa inyo, talagang may masamang may nangangamoy sa ginagawa ng mga Pariseo during that time. Okay, they were using that a question as a trap in order to what? To have a basis for accusing him. But Jesus bent down. Anong ginawa ni Jesus? Okay, sabi niya, and started to write on the ground with his finger. So, bu siya at nagsulat siya. Okay, basahin natin. Ano kaya yung sulat niya? Okay, tignan natin. But Jesus bent down. Sabi doon, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Okay, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Palagay ninyo, anong nangyari? Nagkaroon kaya ng commotion? During that time, sino kaya ang walang kasalanan? Basahin natin, signan natin. Sabi diyan, okay, saan tayo? Again, he stood down and stooped down and wrote on the ground. At this, sabi niya, those who heard began to go away one at a time. The older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Then sabi niya sa verse 10, Jesus straightened up and asked her, sabi niya, woman, where are they? Sabi niya, asan sila? Has no one condemned you? Sabi niya doon, no one, sir, she said. Then, neither do I condemn you. Ang ganda no? Sabi niya, Jesus declared, go now and live your life of sin. Ganda. Are you excited? Okay. Ngayon, himay-himayin natin siya. Itong passage na ito, kung babasahin po ninyo, bago yung chapter 8, ang daming ginawa ang Panginoong Jesucristo dyan. Dami niyang mga ginawa. Miracles, missions,
hanggang to the point na na-encounter niya itong situation na ito. At kung babasahin ninyo at i-analyze nyo yung chapter 8, you are going to see different kinds of situations, feelings, no? But I would like to focus on three things. You can see in this scenario yung salitang mercy, awa. Amen po ba? Pangalawa, makikita ninyo dyan yung judgment. Sabihin natin judgment. May mga tao na gusto siyang i-judge. At may mga tao rin na naaawa sa kanya. Amen po ba? At makikita natin dito at the same time, yung litrato ng salitang salvation. Tatlong bagay, mercy, judgment, and salvation. Salvation through the life of Jesus Christ. Nakita niyo po yung kwento? May mga nagja-judge sa kanya, okay? May mga naaawa sa kanya. At at that very moment of time, makikita po natin that the salvation comes. Salvation has applied to that particular person. Now, tingnan natin, okay? Itong babaeng ito, nahuli po siyang nagkasala. At during that time, sabi ko nga, yung mga religious leaders, napaka-straightforward nila kapag nagkasala, kailangan parusahan. Wala nang grasya-grasya yan. Dahil malinaw yan doon sa batas ni Moses. Amen po ba? Okay, tuloy natin. Okay, instead, they witness, no? Kung mapapansin po natin, itong part na ito, nakita nila yung situation, pero nung si Jesus nagkaroon ng intervention, na-witness nila, nakita nila yung situation nila, how they look into that particular situation, and how Jesus respond to that situation, to that particular situation at the same time. So naikumpara nila. Nung si Jesus nakita nila yung response niya, na hindi naman dapat ganun ang mangyari. And then yung mga tao, anong response nila? They bow down their head at isa-isa silang umalis. Ganda, no? Grabe si Jesus. Pero during that time, hindi pwede yun. Kasi nga may law. At marami mga tao, hindi nila naintindihan, pero kahit hindi nila naintindihan, nangibabaw yung grasya ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Nakita nyo po? Nakita nyo? Kaya nga ito yung inaayos ng Panginoon. Right? Okay? Nirespeto natin yung batas ni Moses. Nirespeto natin yan. Pero kung ang batas na yan pahirap sa lahat at hindi maranasan yung grasya ng Diyos, anong silbi ng law na yan? Eh sabi doon, I'm here. Nandito ako para ayusin, hindi para sirain yung batas. Pero nandito po ako para ayusin at para magkaroon ng buhay yung mga tao. Hindi tayo mahirapan. At makikita po niyan along the way ng paglilingkod ng ating Panginoon. Even to the point of death, ginawa niya para mapatunayan niya na sobrang mahal na mahal niya tayo. Amen po ba? Now today we're going to talk about that kind of unstoppable purpose na ginawa po ng ating Panginoon, no? That not only save a sinner, that particular sinner, but to transform her life. Package yan, kapag si Lord nag-save ng kaluluwa, hindi doon nagtatapos. Di ba? Hindi nagtatapos yung Lord, tinatanggap kita, pumasok ka sa buhay ko, and then tapos na, hindi. Dadaan ka sa isang proseso. Nakanya ba? Kaya minsan, do not judge a person no, pag tumanggap na, tapos nakita, ay, Kristiyano na yan, tumanggap na sa Panginoon, pero bakit ganun pa rin yung buhay niya? Amen po ba? Hindi natin naiintindihan na it's a process. Ito yung isang proseso. Amen po ba? And the grace of God applies. Without the grace of God, we cannot do it by yourself. Hindi mo magagawa magbago. Dahil sa biyaya ng Panginoon, inaalalayan niya tayo, tinutuwid niya tayo, kaya tayo nagbabago. Pero kung sa atin lang, oh my goodness, hindi natin magagawa yan. Amen po ba? Ang sabi dito, Jesus is the perfect manifestation of the Father's unstoppable love towards us. Naniniwala ba kayo doon?
Now, we are going to talk about the purpose. We are going to talk about the purpose. But gusto ko pong mag-focus sa grace. Kasi po yung purpose ni Lord, why He sent His only Son, is for us to what? To experience the grace of His hands. In the Old Testament, nung binabasa ko po ito, may mga part doon na in-apply ang grace. No? In Isaiah, makikita po nyo doon na yung salitang grace na sa buhay ni I forget the name, no? Ginamit yung salitang grace doon, pero nung inaral ko siya, napakalalim. Kailangan kasi dapat makita mo yung Greek, yung Hebrew, para makita mo yung lalim ng ibig sabihin eh. Pero alam niyo po ba, yung grace doon, ang ibig sabihin noon is something that is not part of your effort. Ibig sabihin, wala kang ginawa doon sa bagay na yon. Dapat mamatay ka eh. But because of the grace of God, because of His hands, because of His loving hands, kaya nandiyan ka sa sitwasyon mo na yan. Ang sabi nga sa salita ng Panginoon, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan, no, ay kamatayan. Pero bakit ngayon, hanggang ngayon, buhay pa rin tayo? Because of the grace of the Lord. Amen po ba? Amen. So, titignan natin yung unstoppable, no, purpose of God, no. Today, we're going to talk about talking about 3 points. At itong tatlong bagay na ito ay nagde-demonstrate of how Jesus' unstoppable purpose, no, reaches even the worst of us, even those people na kung saan sobrang sama. Okay, sobrang sama ng kanilang mga buhay. So, sabi diyan, Jesus' unstoppable purpose, okay, is, ano ba yung purpose ni Jesus? Bakit siya pumunta rito? What? Siya yung maging kabayaran ng ating mga kasalanan. That is the main purpose. Kung siya lang ayaw niya, nakita naman ninyo yan sa Bible, di ba, Lord? Kung maaari lang, huwag na lang ito. Nakita niyo po? That is the human flesh of the Lord Jesus Christ. Kasi masakit. Mahihirapan siya, kaya yung katawang lupa niya, ayaw. Pero salamat sa Panginoon kasi nanaig yung pagiging Diyos niya. Di ba? Paano pag hindi? Patay tayong lahat. Ipapako lahat tayo sa krus. Pero sabi doon, Lord, Ama, hindi yung katawang lupa ko ang masunod, kundi ikaw. Thy will be done. Amen po ba? So the purpose of Jesus, okay, the unstoppable purpose of the Lord is that for us to lead into the amazing grace of the Father. Sabihin nga natin, amazing grace. Ang ganda po, amazing grace. There are 3 things that I would like to share. The first one, in connection with that grace. Okay, i-connect natin, okay? The purpose of God, why He sent His only Son, alam naman natin ito eh, di ba? Is that for us to have that life. Pero alam niyo po, hindi ganun kadali yun, na meron ka ng agad buhay. Amen po ba? Hindi ganun kadali yun. Kasi you are going in through a battle. Kasi ang gusto ng kaaway, hindi mo matanggap, tatandaan niyo po, yung kaaway natin, he's been condemned already. Amen po ba? He's already judged. He's already defeated. Pero bakit nanggugulo siya? Kasi ang gusto niya, magkaroon siya ng kasama pag siya ay nasa pangwalang hanggang paghihirap na naghihintay na para sa kanya. Hindi siya hihinto hanggat hindi ka nakukuha, Paul. Tatandaan mo yan. Hindi hihinto ang kaaway hanggat hindi niya nakukuha si Kevin. Amen po ba? Lahat tayo, hindi tayo titigilan ng kaaway hanggat hindi niya nakukuha yung kaluluwa natin. Dahil ang purpose ng kaaway is that for us to be with Him forever in hell. Pero salamat sa Panginoon because of the unstoppable purpose of Jesus na that leads us into the amazing grace of the Father will continue to hold us unto the promises of the Lord. Nang sabi ng Panginoon, those who receive me
No, those who receive me will gonna have that eternal life. Now, ang tanong, pinangahawakan ba natin yung pangako niya na yan? Of course, marami nagsasabi, Pastor, pinangahawakan ko yan. But definitely, makikita natin yan sa ating pong mga buhay. That should manifest in our daily life. Amen po ba? That should manifest in our walk with the Lord. Hindi ko sinasabing perfecto tayo. Nobody is perfect. Nagkakamali tayo. Pero alam niyo po, makikita yan during the time of trials, during the time of testing, diba? During the time of persecutions. Makikita yan, yung salvation na yan. Amen po ba? Tabi mo, you are already saved. Sabi mo sa kanya, you are already saved. The first point I would like to share, ang sabi dito, grace over our guilts, over our sin. In verse 4, ganito yung sabi niya. Tignan natin, hipayin natin. They said to him, sabi niya, Teacher, this woman was caught in the very act of adultery. Sabi niya, Guru, kasi alam niyo po, yung kaisipan ng mga tao during that time, naka-fix na yan. Di ba? Nagkasala ka, according to the law of Moses, kailangan kang patayin, kailangan kang parusahan. Pero nagtataka yung mga tao. Ay, sino ba yung sinasabi kong mga tao? Particularly yung mga disciples during that time. Ba't ganun? Kung talagang Diyos siya, parurusahan niya to kasi nagkasala siya eh. Di ba may confusion? Naku-confuse sila. Pero salamat sa Panginoon kasi during that time, hindi naman niya kinondem yung mga tao. Hinayaan niya na maintindihan nila. At alam niyo ko, yung pag-iintindi ng mga tao, naintindihan na lang nila yan at the end of their mission. Nung talagang na-born again na sila. Nung talagang naintindihan na nila kung sino si Jesus sa kanilang mga buhay. Pero grabe, no? Ang tagal bago nila naintindihan yan. And that takes the grace of God for us to understand Him sa ating pong mga buhay. Ganyan makapangyarihan ng grasya ng Panginoon. Na kahit hindi natin maintindihan, patuloy tayong inaalala, iniintindi, at patuloy na kinakalingan ng grasya ng Panginoon hanggang sa maintindihan natin yung totoong pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin ng Panginoon? The woman had no excuse. No excuse. No defense. Kasi alam niyang may kasalanan siya. She was caught in the very act of that particular sin. And the only way, and the only thing that people can do is that for him or for her to what? For the law to apply to the particular woman. Walang etche-etche yan. Dapat i-apply. And according to the law of Moses, she was guilty and deserved to die. Every one of us, we deserve to die. But we thank God, Jesus doesn't start to condemn us. And He doesn't want to condemn us. But He applied the grace with the loving compassion na hanggang ngayon ay nararanasan nating lahat. Amen po ba? Amen? I would like to say, sabi dyan, grace doesn't wait for us to get better. It means, it meets us right where we are. Ang grasya ng Panginoon ay hindi maghihintay na tayo po ay maging maayos muna bago tayo bigyan ng pangalawang pagkakataon na maging maayos ang lahat. Ang grasya ng Panginoon ay dumarating sa pinaka-worst na senaryo ng ating pong buhay. Amen po ba? Kung ano ka ngayon, di na mahalaga. The grace of God is enough for you and for me. Grabe, ano po? Amen po ba? Naintindihan ba natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin? In Romans chapter 5, verses 20 to 21, ang sabi dyan, di ba, nang nagkaroon ng kautusan, dumami ang
pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng ating Diyos. Tingnan niyo po, sabi niya doon, kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman ang paghahari ng kagandaang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagwawalang sala. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Pagwawalang sala. Sabi niya doon, ito'y nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Grabe, ano po? That is so powerful. Kapag naintindihan nyo yan, mga kapatid, ano man ang sitwasyon ng inyo pong mga buhay, mananatili kayong payapa. Mananatili kayong tapat at mananatili kayong maglilingkod despite of the circumstances, challenges, testing, temptation na pinagdaraanan po nating lahat. Amen po ba? So what is the last word that we would like to share? In this part, ang sabi diyan, Jesus meets us in the depths of our sin. He never surprised by our brokenness. His grace reaches into our darkest places to bring hope and healing. Walang hinangad ang Panginoon sa kanyang mga anak na nahihirapan, kundi tayo po ay dalhin o bigyan ng kapayapaan na kahit sobrang hirap na, at sa mga nahihirapan, sa mga nasugatan, ay mabigyan ng kagalingan dahil walang ibang gusto ang Panginoon sa ating lahat, kundi maipadama niya ang totoong pag-ibig. Pag-ibig ng isang tatay, totoong nagmamahal na tatay para sa kanyang mga anak. Sige po, palapakan natin si Lord. And the second one that I would like to share, grace silences the accusers. Naalala niyo po during that time, ang daming accusers. Ang ganda ng plano ng Panginoon. Di ba, patawarin yung babae at magkaroon siya ng pangalawang pagkakataon para magbago. Pero yung gusto ng mga accusers during that time, hindi. Walang pagbabagong mangyayari. Kung ano yung batas, batas. At kailangan niyang mamatay. Dahil salbahi siya. Di ba? Wala siyang karapatan sa mundong ito. Minsan ganun tayo eh. Salamat sa Panginoon. Kasi sabi niya, hindi. Hindi. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Grabe si Lord, ano? Grabe yung ano niya, yung pagmamahal niya sa ating lahat. And you know, the grace of God during that time, pinatahimik niya lahat ng kanyang mga accusers during that time. Basahin po natin. Sabi diyan, He who is without sin among you, sige, sabi niya, let him throw a stone at her. Ito yung katotohanan. Sige nga, wala kayong kasalanan, batuhin nyo. Eh, parang binaton na rin niya yung sarili ninyo. Di ba? Sapagkat kayo man ay mga makasalanan. Amen po ba? Kayo din mga makasalanan. Sige, batuhin ninyo. Wala namang problema dyan eh. Alam niyo yung batas. Ngayon, ang tanong ko, yung mga walang kasalanan, sila yung mga unang bumato. Anong sabi doon? Isa-isa silang yumuko at umalis. Anong ibig sabihin nun? Na kahit yung mga taong yon na alam ang batas, makasalanan pa rin. At anong kailangan? Ang kailangan po natin nila ay yung grasya ng Panginoon, the grace of God. So kung mapapansin niyo, dahil na sobrang negative na ang lahat nangyayari, isang bagay lang po ang kailangan nating maintindihan. I-apply natin ang grasya. Mga kapatid natin dito, hindi naman perpekto yan eh. Minsan yung mga yan nagkakamali, minsan nananakit, ng salita, chinichismis ka niyan. Minsan talagang hindi ka tinutulungan, minsan sobrang manhid. Ipag-pray natin sila, wag natin silang akusahan. Minsan libre mo ng kape, baka mamaya maglambing, di ba? Minsan yung mga pinagpe-pray natin, parang ang tagal sagutin ni Lord. Wag tayong magsawang umabot or abutin yung mga taong yan. Kasi may kanya-kanyang season tayo. Di ba? Hindi natin alam yung mga pinagdaraanan nila, may mga madurubdub pala ng mga problema, di ba? So let us be a blessing to them.
Ayun po itong sinasabi ko sa sarili ko ito kasi hindi ako ganito dati. Pero nung naranasan ko po yung grace ni Lord, amazing, grabe. Ang daling magpatawad ng mga taong naranasan ng grasya ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Wala nang if, what if. Wala nang ganun. Start to realize that once upon a time, in South Korea, isa ka ring makasalanan. At bago ka pumunta sa South Korea, makasalanan ka eh. Imagine that. Amen po ba? Wala tayong karapatan to condemn. Hayaan natin ang grasya ng Panginoon ang siyang patuloy na maranasan nila. And you will see the difference. You will see the transformation. Amen po ba? Ito mga religious leaders during that time, ang purpose na lang naman is to trap Jesus eh. Di ba? Para pahiyain yung babae. But Jesus exposes their hypocrisy. Mga ano kayo, ang purpose lang naman ninyo, hindi maayos ang buhay ng taong yan, kundi masira. Kunyari pa kayo, na concerned kayo, hindi naman. Amen po ba? Huwag ganun. So one by one, because they realize that they are, wala sila sa lugar, nag-walk out sila. Jesus reveals that none of us are without sin. Lahat tayo ay makasalanan. In Isaiah chapter 54 verse 17, ang sabi diyan, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. Amen po ba? And what I would like to say, sabi diyan, the world may accuse us, every one of us. Your past may haunt you, but Jesus defends the broken. Tatandaan niyo po, there is no other defender sa ating lahat, kundi yung taong nagbigay ng kanyang buhay sa krus. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan, His grace shuts the mouth of the accuser, both people and the devil himself. Kaya pag may mga accusers tayo, ilapit natin sila sa Panginoon. And the Lord will going to make way para sila po ay mahimasmasan. Pero hindi ibig sabihin na makasalanan na yung mga taong yan. Amen po ba? Ano lang, nasa stage lang sila na hindi pa nila talaga natatanggap yung grasya ng Panginoon. But once they receive the grace, they experience the grace of God, maniwala ka, ang laki ng pwedeng magbago. Baka pa nga makasama mo yan sa paglilingkod. Amen po ba? Amen? And the third one that I would like to share, this is the last point. Sabi diyan, grace transforms us into the redeemed. Being a sinner. Ay, sino bang nag-redeem sa atin? No? Si Jesus. Itina-transform niya tayo. Araw-araw, nararanasan natin yung grasya niya. Naniniwala ba kayo doon? In verse 11, sabi doon, neither do I condemn you. Ang ganda ng ni Lord dito. Sabi niya, hindi naman niya sinabi na ikaw kasi. Walang condemnation, tama? Alam ni Jesus na nagkasala yung babae. Alam niya na ang kabayaran talaga ay kamatayan because they are under the law of the Old Testament during that time. Alam nila yan, ginagalang ng lahat ng mga Hudyo yan. At talagang ginagawa nila. At alam ni Jesus yan. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi niya sinabi na ikaw kasi nagkasala ka eh. Huwag ka, tigas-tigas kasi ng ulo mo eh. Ang sabi niya, okay, ako din hindi kita i-judge. Ang sabi ng Panginoon, neither do I condemn you. Sabi niya, go. Ang sabi niya doon, go and sin no more. Ang sabi niya, okay, nagkasala ka, fine. Pero tumayo ka dyan, patunayan mo ngayon. Ito yung grasya ng Panginoon. Na-realize niya yung pagmamahal ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dyan, sin no more. Huwag ka nang magkasala. Alam mo na yung pagkakamali, alam mo na yung kasalanan, huwag mo nang balikan. Isa sa mga manifestation, kung talagang naiintindihan natin, na-experience natin yung grasya ng Panginoon, pag naka-encounter tayo ng pagkakasala ulit, alam naman natin yan na kasalanan, hindi na natin gagawin. Tama po ba? Pwede ba yun? Pag ginawa natin parang ganito, alam niyo yung aso? Pag isinuka niya, ganun ang mangyayari sa atin. Yaki. Amen po ba? Yaki. Huwag tayong pagkagaya ng isang aso na kapag isinuka na natin yung kasalanan,
ay kakainin ulit natin. Huwag nating sayangin yung grasya ng Panginoon. Amen po ba? Don't waste the grace of God. Alam nating pagkakamali, pagkakasala, huwag na tayong mabuhay doon. Kasi hindi nawawalan si Lord, hindi mawawalan, tayo ang mawawalan. Babagal yung progress ng ating paglago sa ating mga Kristiyano. At sa mga hindi pa naman mamimiss nila yung pangako ng Panginoon na the fullness of life. Kasi yung promise ni Lord sa atin, maayos na buhay. Di ba? Masaganang buhay. Pero hindi niya pinangako na walang mga problema, walang mga pagsubok. Meron yun. Pero pangako niya, pag naranasan ninyo yun, sasamahan ko kayo. Di ba? Palalakasin ko kayo. Amen po ba? Hindi natin mararanasan yung fullness of joy, fullness of blessing of God kapag paulit-ulit tayo sa mga kasalanan. Huwag nating sayangin ang grasya ng Panginoon. Amen po ba? Jesus doesn't condemn her sin, no? He forgives her and calls her higher. Anong ibig sabihin noon? Pinatawad niya siya at sa pamamagitan niyang kanyang pagpapatawad, nakita po natin yung manifestation ng pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na na-apply sa taong iyon na nagkasala. And you can see, hindi ko na alam kung anong nangyari during that time, pero for sure, nagkaroon ng transformation. For sure, nagkaroon ng revival sa buhay ng babaeng yon because of the grace of God. Once the grace of God applied and experienced by someone na kung saan malayo sa Panginoon, nagkakaroon po ng revival at transformation sa kanyang buhay. Amen po ba? Imagine that. Imagine that. The moment wasn't just about mercy. It's all about conversion. Nagkaroon ng conversion. She walked away free and changed. That is the power of the grace of God. Change and transformation. Parang pares lang yun. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? And I would like to say, sabi dyan, Jesus doesn't wait for perfection. He calls the sinful by name, personally, and powerfully. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi diyan, kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, sabi diyan, ganda na ito, sabi niya, ay isang tao na. Ang sabi doon, sa mga ibang bagong nilalang, pero isang tao na, di ba? Sabi doon, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sabi niya doon, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. And that is because of the grace of God, we are changed. Amen po ba? And I would like to say, Jesus doesn't just set us free, mga kapatid, no, from the penalty of sin. Tatandaan ninyo that He also empowers us to what? To live, not being a loser, no, but being a victorious over all the sins in this world. Tatandaan ninyo na ang grasya ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin ay hindi lisensya para tayo ay patuloy na mabuhay sa kasalanan. Dahil may mga tao po na tayo daw ay nabubuhay sa grasya ng Panginoon, kaya hindi na natin kailangang mag-isip kung ano pa yung mga kasalanan gagawin natin kasi binayaran na ng Panginoon. Mali. Grace was given to us so that we can what? Change and live into a new life. Amen po ba? Agree po ba tayo doon? Kasi yung grace ngayon, naaabuso na. Ang dami nagtuturo. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Kasi pinatawad ka na. Oh my goodness. Tapos ano ibig mo sabihin? Okay lang gumawa ng kasalanan? Nakikita mo sa buhay ni patuloy pa rin sila sa pagkakasala. Iba yung patuloy sa pagkakasala sa mga taong nagkakasala. Amen po ba? Kahit nagkakasala pa rin tayo, kaya nga patuloy tayong humihingi ng tawad. Pero yung nabubuhay sa kasalanan, intentional talaga, gumagawa ng kasalanan. Kasi nga, by the grace na tayo, pinatawad na yun ng Panginoon. Sayang naman. Di ba? By the grace.
Sayang naman, gilang, gawa lang ng gawa. Sayang yan, binayaran na yan. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Kawawa. Grace was given to us so that yung mga lumang pagkatao natin ay hindi na po natin balikan. Mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? And the last one, the unstoppable purpose of grace, mga kapatid, finds the most broken, the guilty, and rejected people, and rewrites their story. Amen? Lord, salamat po, Panginoon, that you once again revive us, strengthen us, Panginoon, through the message that you have prepared for everyone. Salamat, Lord, dahil sa kabila ng aming pong mga pagkukulang, patuloy naming nararanasan ang inyong pong grasya. Minsan, Lord, dumadaan kami sa mga nakakalimutan namin, Panginoon, yung mga bagay na ito. Forgive us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabuhay sa katuwiran. Hindi namin sayangin, hindi namin abusuhin, Panginoon, yung grasya mo. Because patuloy po kaming mabago at magbago, Panginoon. Habang kami, Panginoon, nasa mundong ito, alam po namin na marami pang mga testing, mga problema, Panginoon, na pagdaraanan po namin. Hayaan niyo, Panginoon, na maging tapat kami sa iyo. Hayaan niyo, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng mga bagay na ito, makita namin ang grasya mo. Father God, I pray for this congregation, this family, Panginoon, maging sa mga nanunood. Maintindihan po namin kung gaano kalawak ang pag-ibig mo. At yung purpose nito, Panginoon, na maisaayos ang aming pong mga buhay. Because this is not just something, Panginoon, mabubuhay kami sa mundong ito, and that's it. Hindi po ganun, Lord. Ang sabi mo, mayroon pong pangalawang buhay. Sana, Panginoon, ma-realize namin, habang nandito kami sa mundong ito, maglong, Panginoon, ang bawat isa sa buhay na pinangako niyo po sa amin. Because of that grace, Lord, araw-araw, magiging maayos po kami. Araw-araw, Panginoon, inaayos niyo po kami. Salamat po. Salamat po, aming dakilang Diyos. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Banal na Espiritu. I pray, Father God, for this family, for this church that you have established, Father God, in this place. Continue, Lord, to help us, help them, Father God, sa aming po mga paglakad, sa aming po mga buhay, Panginoon, ginagalawan ngayon. Lord, alam ko po, Panginoon, na may mga kanya-kanya kaming purpose. Pagkatawag, Panginoon, sa aming po mga buhay. Iba sa amin dito, Panginoon, tinawag mo, maging breadwinner po sila, Panginoon, sa kanilang mga family. Lord, that is their particular mission. Tinawag mo po sila, Panginoon, sa mission na yun. Dalangin ko po, Panginoon, patatagin niyo po sila. Pag dumating yung mga bagay, Lord, na hindi nila maintindihan, kalungkutan, Lord, hirap ng trabaho, Panginoon, pagod, Lord, darating yung time na yan, I pray, Father God, yung pagyakap mo bilang isang tatay ang maranasan po nila. Ganun din po, Panginoon, sa mga magulang, nanay na nandito, Lord, salamat po sa kanilang mga buhay. That once again, you reminded us of your grace, of your love. Yakapin niyo po kami, Panginoon. Continue to unite us. Continue, Lord, to show us your grace. At maranasan namin yan day by day ng aming pong mga buhay. Salamat, aming dakilang Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Inataas ka namin. Amen. 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 Thank you, Jesus. Sige po, may isang pa, palapakan natin si Lord.